Good morning, everyone. Kuya, nasa tinapay? Opo, mamaya. Si Mila muna, tas ikaw na lang muna sa bike mo. Mamaya na, hindi na maglabas pag ganyan. Kasi sinabihan ko na si Mila eh. Ay, hindi, Mila, paglabas mo lang mamaya ni Mila alas 12, si Mila muna mag-step. Paglabas mo alas 2, ikaw naman. Kumain ka na dyan. Grabe guys, sinipon ako ngayon, oy. Ang Milang kasi kagabi guys, sumama yung pakiramdam niya. Mga alauna at madaling araw. Tinawag niya na naman ako. Iyak siya ng iyak. Feeling ko na naginip or dahil din to sa sipon. Kaya sinipon nga siya. Parang barado yung ilong niya. So doon ako nagstay sa bed niya. Tapos maliban din po doon, hindi din ako nakatulog ng maayos talaga. Kasi guys, yung result ng ano ngayon, mga nag-exam sa CLE ba yun? Yung sa mga criminology dyan. Kasi isa po yung pamangkin ko sa nag-exam. So, kung mga madaling araw ata nung punta ko sa bed ni Mila, mga launa, tingin ako na tingin sa site ng PRC kung may result na. Kaya kumbaga parang na-excite ako para sa kanya. Tapos, kinakabahan din, oy. Kaya di natin alam kung nakapasya siya o hindi. Pero ngayon guys, kaya siguro sinipon din po ako ngayon. Kulang sa tulog, tapos kabado para sa result ng exam ng pamangkin ko. Laglag na to. Pero sana makapasa si Buboy ba? Kasi yan po yung unang pamangkin ko na magiging professional kung sakaling makapasa siya. Tsaka unang pamangkin ko na magiging pulis din. So sa may mga kapatid dyan, pamangkin o mga kapamilya dyan na nag-exam din sa CLE, advance congratulations na lang po. Sabi ko pa sa pamangkin ko, oh. Pag para sa'yo yan, ibibigay yan sa'yo ng Panginoon. Pero kaya nakakakaba talaga siya guys. For sure, makarelate yan yung may mga relatives o pamangkin anak na nag-take ng board exam. Hindi lang sa CLE. Kung ano mang exam yan sa PRC. Nakakakaba pala pag mag-antay na ng result. Oo, sige, bibigyan kita mamaya. Tingnan nyo pala guys yung kitchen ni Mila tsaka Matthew. Diyan na po namin nilagay kasi nakuha na nila Inday kagabi yung crib na binili nga nila sa amin. Tapos itong isa nga naiwan, oh. I-message ko pang Inday para dito. Pero kaya magpunta din ako sa bahay nila. Baka dalhin ko na lang din next week. So ngayon kaya nandyan naman yung kitchen ni Matthew tsaka Mila. Yung space po sa namin living room medyo nagalawak-lawak na naman. Kaya diba kahapon dyan yan nakalagay. Mga ilang buwan din namin yan dyan nilagay guys. Matagal-tagal ko rin po talaga yung inantay na mawala yung crib na yan. Kay Matthew pa yan, siguro after 5 years, wala ng crib dito sa bahay. So, unti-unti na talagang nababawasan ng mga gamit nila Matthew. So, nafe-feel ko na rin talaga guys na palaki na rin yung mga anak ko kasi nga nagbabawas na kami ng mga gamit nila. Katulad yung crib. Tapos sa mga darating na buwan siguro or taon, yung mga laruan naman, kung ano na lang yung pwede nilang laruin. Tapos yung mga hindi na, yun na yung i-dispose naman namin. Kaya kadami po talaga nilang laruan, hindi normal. Pero kayong iba kasi nilalaro pa nila, so dito lang muna yan sa baba. Kung ako nga lang, sabi ko dati kay Marcelo, kung pwede, sa taas na lang yung mga laruan na yan, yung mga dito lang sa baba, yung mga board games, or kung ano pa mang mga pwede nilang laruin. Kasi yung ginagawa nila minsan, ikalat lang yan. Tanggalin lang yan dyan lahat, tapos ang gagawin nila, si Matthew tsaka Mila, magsakay po dito sa loob. Alam niyo yung mga larong bata ba? Pero kayo yun, sabi ko, lumalaki na talaga mga anak ko, uy. Ganito lang ang buhay dito guys, pag wala yung mga bata. Tsaka si Marcel, wala din dito kay nasa meeting niya. So mag-isa lang po talaga ako dito sa bahay, nakatunganga lang. Kaya hindi mo kayo magkita kayo ni, Inday. Kapangit din ng panahon. Ito lang ba minsan makasad sa abroad kapag yung mga anak mo, yung malalaki na. Isa na lang sa bahay. Kaya kailangan next year talaga makahanap ako ng work at least 3 days per week ako makapag-work. Tapos yung 2 days doon, siguro i-google ko na yun sa mga activities ko naman. Maglaro ko badminton, o kung makipagkita ko kala Inday. Wala pa rin yung result ng exam guys. Grabe.
Ako ang kinakabahan para sa pamangkin ko. Excited na din kasi ako. In-update ko kayo ate ko. Sabi ko, wala pa ba yung result? Mamaya daw mga 5 to 6 p.m. ata sa Philippine na time. Nung oras na ngayon dyan sa inyo. Kaya kagabi, hindi po talaga ako nakatulog ng maayos. Nalasing ko na, guys. Update din ako ng update sa sa page ng PRC. Kaya doon sila man yung magre-release ng result. Kaya pray po natin yung pamangkin ko na makapasa para mabawasan na din yung stress ng ate ko. Ay, hindi ko pa rin ma-open. Hindi ko nga Yung ate ko nag-message na i-open ko daw yung link. Kaya yung sa summer, kahina ng signal. Ay, Diyos ko, kinakabahan ako, oy. Grabe guys, yung announcement ng PRC, oh. Out of 32,495 na nag-exam para maging police, ang nakapasa po, 15,684. So, sana kasama yung pamangkin ko, guys. Ay, top 10 pala, sabi ni Lito. Ah, sige. Lito nag-reply na top 10 pa lang daw yung ni-release. Kaya ngayon lang talaga yan nag-release yung PRC, guys. Sana makapasa siya, oy. Grabe si Lito tsaka yung ate ko, yung nanay ng pamangkin ko na nun, busy din ngayon sa bahay, mag-antay na i-release din yung link para sa lahat na nang nakapasa. Kaya ngayon po pa lang yung top 10, yung mga top notchers siguro yung muna ni-release nila. Nakakakaba pala pag ganito. Uy, paano kaya ko sila Matthew at Mila na itong mag-exam ba? Grabe, baka hindi na ako makatulog buong gabi. Kakakaba, Diyos ko Lord. Update ko kayo guys pag makita ko na yung result kung nakapasa yung pamangkin ko. Pero sana nakapasa man. Kung hindi man, sana hindi lang siya mawala ng pag-asa. Kung hindi man siya take 1. Grabe na yung kaba ko ngayon guys. Uy, parang nilalamig tuloy ako. Diyos ko Lord. Yung pamangkin ko po kasi, yan sila, ilang balat ang pamangkin ko? Parang 10. Wait lang, 4, 6, 8, 11. 11 po yung pamangkin ko. So, kung itong pamangkin ko makapasa, siya po yung kauna-unang pamangkin ko, tsaka apo ni nanay na magiging professional, tsaka magiging pulis sa pamilya namin. Hala ka! Ay, Diyos ko Lord. Hala guys, nakapasa yung pamangkin ko. Hi, thank you Lord. Hala ka, oy. Tawagan ko yung ate ko. Ay, Diyos ko. Hala ka, nabuang na tayo, oy. Hala. Hala guys, nakapasa yung pamangkin ko. Alam nyo yun, nung nag-exam to siya, 3 days po yung exam nila. Hala! Uy, thank you Lord. Nakita ko rin pangalan pamangkin ko, uy. Nag-send yung yung ate. Hala guys, basta nandyan siya sa isa dyan na name. Hala, may pulis na akong pamangkin guys. Alam nyo guys, kwento ko pala sa inyo. Nung nag-exam to siya, yung ate ko, pumunta yun sa Maynila kasi sinamahan siya. Tapos habang nag-exam to siya, 3 days. 3 days din po pabalik-balik sa simbahan ng Quiapo yung ate ko. Ay hindi, sa Baclaran ata yun. 3 days yun yung ate ko. Bali yung first day ng exam ng pamangkin ko ng February 3 ata, before ako magbalik dito sa Holland. 3, 4, 5. So sa 3 araw na po yan. Pag-start ng exam ng pamangkin ko, alam nyo, yung ate ko, nasa Baclaran Church na yun siya. Whole day yan siya hanggang sa natapos yung pamangkin ko. Tsaka pa lang yan siya mag-uwi sa sa bahay ng ate ko dyan sa Pasay. Kaya alam nyo, grabe, God is good talaga. Tsaka siguro para rin to sa kanya. Kasi ikwento ko rin pala sa inyo. Sa mga hindi po dyan nakakalan, mga subscribers ko, graduate po ako ng education. Secondary, bali yung major ko po, home economics. So, nag-exam din po ako dyan sa Pilipinas noong
7 years ago, 6 years ago, 8 years ago siguro. Tapos, nung unang take ko, hindi pa ako nakapasa. Alam nyo kung nakailang take ako dyan? 4 na beses po akong nag-let. Pero hindi po talaga ako pinalad. Siguro nga, kasi hindi para sa akin yung bagay na yan. Kasi kung nakapasa man ako sa 4 na beses kung pag-exam na yan, wala man ako dito sa Netherlands. Wala akong Matthew Mila, wala akong Marcel. Kasi kung nakapasa ako, syempre, automatic, mag-apply ako dyan bilang, guro. Pero kayo, yung sinabi ko din sa pamangking ko kanina, sabi ko, ano man ang maging result, okay lang yan. Kung para sa'yo yan, ibibigay sa'yo yan ng Panginoon. Pero kaya ngayon, binigay talaga sa kanya. So, siguro kapalaran niya talaga maging pulis, guys. Ay, Diyos ko, may pamangkin akong pulis. Biruin nyo, ha? 4 na beses akong nag-let. Nag-review pa po niyan ako. Tapos, nag-final coaching. Wala, pero hindi talaga siguro para sa akin kasi para talaga ako kay Marcel. Ay... Napashare na tayo nun, guys. No, overwhelmed lang po sa sa kasayahan. Si nanay ngayon, grabe, makaiyak din yan. Guys, di ba sabi ko sa inyo, pag nakita ni nanay na pasado din yung apo niya, mag-iyak to, panoorin niyo po yung reaction niya, i-clip ko. Thank you, Lord. Pinangarap itong makakasbag. Kailan pala gawa? Salamat, Lord. Salamat. Diba? Makaiyak din siya. Ganyan na ganyan po ang nanay pag naway nakakapasa sa board exam. Si Lito din dati nung nakapasa yan sa let. Kay take 1 lang din yan si Lito eh. Grabe din po ang iyak ni Mudra Bells. Pero kasi nanay, nagsimba din po yan siya whole day. Sa day na si Lito nag-i-exam. Buong araw din po yan si nanay sa simbahan. Tapos umuwi siya nung natapos din si Lito mag-exam. Yun din po yung ginawa nga ng ate ko sa anak niya. Imagine nyo yung guys, 3 days yun, pabalik-balik sa simbahan. Kung baga, napasa na yun ni nanay sa kapatid ko. Pag si Matthew din tsaka Camila mag-exam, ganyan din siguro gawin ko guys. Para pag-pray lang na hindi sila kabahan during exam. Nakakakaba din kasi pag take ng mga board exam na yan. Kung baga, yan ay magiging lisensya, kung ano mang gusto mong maging sa buhay. Andito ng baranday guys, yung tenitsura niyo. Puyat din po siya. Kaya pinuyat nga ako kagabi. Tara, kita sa taas. We're going to sleep bag. Si Marcel na pinasundo ko kay Matthew. Kaya antok na antok din po ako ngayon. 1:00 hanggang 3:00 kaming gising kagabi. Tulog na tayo nang palang lang ni Mama. Kunin mo yung mo doon, kunay. Si Bircha. Okay, kunin mo yung kunain mo doon. Kasarap ng tulog namin ni Mila, guys. Alam niyo, feeling ko, mapapaus ako sa mga darating na araw. Masakit na lamunan ko eh. Si Matthew pala wala dito kasi swimming lesson. Naroon dito. 4:00 na ng hapon. Alam niyo kung ilang oras makatulog, Mila? Ata? Pumunta kami sa taas, mag-1:00. 1, 2, 3. Wala. Almost 3 hours kami nakatulog. Grabe ko kapuyat din kasi kagabi, oy. Ngayon, hindi na masyado masakit yung ulo ko. Kaya kanina medyo masama din pakiramdam ko. Gusto lumabas nitong isa. Nak, mag-snack ka na lang. Anong gusto mong snack? Anong gusto mong kainin? Okay. Gusto niya ng kamatis. Grabe talaga itong anak ko sa prutas. Here is your tomat. Alsjeblieft. Kain na. Tama. Alsjeblieft. Tja.
Pwede natin bangs muna. So. Laka. Dinner time na naman, guys. Nagsigang ako ngayon na, manok. Tapos yung side up na tira kagabi, pakain ko na lang kay Marcel. Oh, sige na. Magkain muna tayo. Pagkatapos natin magkain, magpintura ka, okay? Nag-arte ka na. Saglit lang, Mila. Buti na lang kay maubos na mong tirang pagkain kagabi. Grabe kasakit ng lalamunan ko. Po. Ano? Hindi ka na naman nakapag-step, ha? Umutat na, oh. Umutat na, oh. Wala na tayong time na, kaya magdi-dinner na tayo. Okay? Wawa naman ang Milang. Hindi na naman nakalabas ng bahay. Sarap kasi kanina nagtulog namin. Late na kami bangon. Ang Marcel kanina, nag-message sa cellphone ko. Yung cellphone ko nasa baba na pinapaprepare niya yung mga gagamitin ni Matthew sa swimming lesson na kaya hindi ko man nabasa. Ganoon po kasarap yung tulog namin kanina ni Mina. Ano yung Paura? Ha? Nak, hindi ka makalaro ngayon ng step mo. Parang natakam ako sa sinigang. Kain everyone! Ang sinigang! Papa, ik ga morgen even vertellen dat ik morgen het hulpje ben. Dat zei juf Ilse, want Joshua was dus vandaag jarig. Nak, pero bakit mag-iyak ka pa rin sa pag mag-swimless ka? Kanina kasi umiyak na naman to siya nung hinatid ni Marcel doon. Want het was nog steeds een beetje spannend. Oh. Next week, huwag na ikaw mag-iyak, okay? Kasi si mama na magatid sa'yo. Goed? Nee. Sige, kain na. Maar er is nog steeds water in mijn oor. Oh ja? Ano po? Mama, wil je even blazen? Tapos na. Heb je al geblazen? Okay na yan, hindi mainit. Ang nag-request po ng ulam namin ngayon si Mila. Sabi niya sa akin kanina, Mama, gusto ko sabaw. Kaya nagluto ko ngayon namin, dinner. Actually, sa restaurant sana kami tonight. Ay, di ba nakapasa yung pamangkin ko. Kaya Marcel kanina tinanong ko, sabi ko, ano gusto mong ulam? Sabi niya, gusto niya daw ng barbecue. Tapos last week, niyaya ko to siya na mag-restaurant kami dito sa Korean restaurant, yung kinakainan namin nila Inday. Sabi niya, wala daw siya sa mood magkain niya sa restaurant, kaya medyo masang pagkaramdam niya last week. Kaya pa-thank you ko na sana sa kanya din na, nung nasa Pinas ako, 3 weeks, na naalagaan niya talaga ng mabuti sila Matthew at Mila. Pero kaya hindi pa kami natuloy last week. Ngayong hapon sana kaya para diretso ang celebration para sa pamangkin ko. Kaso kayong restaurant man, under maintenance sila ngayon or renovation. Mag-open siya. When is the kuya we're going to open again? 7. Dus vrijdag. April? Oh, Vrijdag weer Friday. So sa Friday open po ulit sila. Okay lang yan, nak. Kaya sinigang na lang yan ang ulam namin sa bahay. May nagsilip sa inyo dito, guys. Ayun na. Huwag nyo ito yung isa. Wala na usap-usap. Basta may sabaw. Okay ka lang dyan? Huminga ka rin, nak. Baby, kalma. Magkain ka dyan ng kanin, tsaka gulay. Grabe ka sarap, kaasim. Maar weet je wat van vorige keer? Ano naman? Jij ging op met papa en toen gingen wij een beeldje schrijven. Dat is heel grappig. Kumain na. Nak, si Kuya Buboy, kilala mo pa yung kapatid ni Gigi Boy, yung kuya ni Gigi Boy? Nakapasanak sa exam. Magiging pulitsi na siya. Pulitsi agent. Hij gaat de boef vangen. En je gaat boef.
Tapos mama is helblay. Bakit? Kasi nakapasa nga si Kuya Buboy. Maging pulitsi na siya. Na siya. Maging pulis. Pulis sa ilalim ng tulay. Sarap guys. Pero sinisipon pa rin talaga ako kasama ng pagkaramdam pa rin. Hey! Please. Hmm. Dit is zo. Gusto mo ba sabaw? Mama, komen vandaag opa en oma? Nee, om gaan aan het Jessica. Huh? Pero mag-sleep muna kayo mamaya. Nee. Magpunta dito mamaya yung ninong-ninang ni Matthew at Mila. Magchika na naman yung kay Marcel. Pero kasi sinabihan ko na to, pagdating nila mamaya, kaya nasabi ng mga bata, doon lang din ako sa taas. Kaya kailangan ko mag-edit guys para wala tayong absent. So, Paura. Sarap, Mila? May sabaw, girl. Grabe si Matthew kumain, oh. Linis na linis. Kapag sinigang talagang ulam, wala talaga tong batang to. Ubos lagi ang kanin niya, tsaka ano. Hoy, Paura! Nainoknit. Hindi pa ubos ang ano mo, pagkain mo. Nantay ko na lang matapos si Mila para makapaglinis na ako may sa kusina. Kay parang inaantok na naman ako ngayon, oy. May work pa naman ako bukas, tapos sinisipon ako. Na, good luck na lang. Love siya. Dali mo na kayo, maglinis na si mama sa kusina. Para makatulog tayo mamaya ulit. Tulog si mama, kaya antok na antok si mama. Huwag na ikaw, mamaya magising ng madaling araw, please. Okay? Come on, doors lapa. Okay. For sure. Kasi kawawa kaming dalawa kapag nagigising ko siya madaling araw. Kapag nandun ako sa kwarto na ginagawa niya, binabantayan niya ako kung aalis ako sa bed niya. Kaya binabantayan ko rin siya kagabi kung nakatulog na kaya magpunta ulit ako sa bed namin. Pero kaya ang nangyari po, wala. Dalawa kaming napuyat. Siguro from 1 to 3. Gising to siya. Pero wala kami ginagawa. Magiga-iga lang doon. Parang nagpapakiramdaman na kaming dalawa kung sino unang makatulog. Kaya sana mamaya itong batang to hindi na magising ng madaling araw. Oy, kaya sinisipon tayo. Kahirap mag-work tomorrow na puyat. Tapos may sipon pa. Kaya na. Mama, favoriet. Opo, kaya ikaw matulog ikaw mamaya, ha? Kutso. Aray. Akin. Linis tayo sa kusina. Ano yan? Uy, nagpa-baby ka na naman. Ano? Ala! Nung mami, wala tayong barko. Mami ka dyan. Kaya maglinis muna si mama sa kusina. Kunin mo na lang yung upuan mo doon, tapos upo ka dito sa kusina. Magtingin ka na lang kay mama, okay? Sige na. Nabusog ka pa lang lang. Sige na kayo, maglinis muna sa mama sa kusina. Mami! No, siya. Papunta mo kalinis dito. Sige na. Kunin mo yung upuan mo, tapos dalhin mo dito. Mag-upo ka lang dito. Mami! Saglit na, Paura. Kay, maligo kayo ni Kuya. Kailangan on time tayo mag-akit sa task. Kaya ito, pagpunta dito mama, sila ano. Umi kayo, ang tantiyayach ka. Dapat on time tayo matapos dito. Grabe ang ating ano. Ligpitin, kadami. Opo. Sige na, doon ka muna. Kunin mo na yung upuan mo. Okay, maglinis muna si mama dito. Okay.
talaga upuan niya guys. Kaya dito talaga siya magtambay sa kusina. Oh, dito ka po. Diyan may lagay. Grabe, uy. Butayo. Maganda to, may audience tayo guys. Ang Matthew na dun sa papa niya. Napuno na to dito na. Inisin muna natin. Opo, saglit lang. Yeah? Yeah? Opo, mamaya. Mamaya, okay na. Nainggit ka na naman. Huwag ganyan na. Huwag mainggit. Nainggit ko naman to sa kuya niya kaya nag-iPad. Very good kasi ang Matthew kaya naubos niya yung nilagay ko ng pagkain sa pinggan niya. Kaya pinag-iPad din namin ng kuya. Oh gosh, pa kaya ito dito ngayon. Grabe ka po guys. Wala na. May hugasan na naman ako ngayon. Dito yung mga hindi na magkasya. Good luck. Ano na lang. Ano ginagawa mo, Jamila? Dumanit? Buksan ko na siguro ito ngayon kaya para bukas, lagay ko din sa mga lagay ng pinggan. Minsan kasi guys, in-open ko tong dishwasher kapag umaga na. Kaysa umaga, di ba may araw. Solar lang po kasi yung namin dito gamit. Yung solar ata na nasa bubong namin, siguro mga yun. 12 or 14. Pero kalalaki po nun. Kasi pag po? Opo, fertile. Sabihin mo Nag-stutter na naman siya, guys. Ano? Ano? The makeup? Hala! Gusto mo make-up bukas? Yun pala yung gusto nyo sabihin sa akin. Nag-stutter pa siya doon. Nagpapabili ng makeup, guys. Good luck na lang talaga kay Marcel. Kaya kasi di Marcel bilang po yung Mila ng makeup kasi bata pa daw eh. Ganyan din ba mga anak ng babae, guys? Mag-comment ka kayo sa baba. 3 years old pa lang ang Mila. Gusto nang mag-makeup. Maganda. Maganda to si Milang. Pero kaya magtingin na lang ako siguro bukas sa City Center. Baka meron man doon yung mga panglaro-laro lang ba. Kaya baka mamaya pag diskitahan na naman yung mga makeup ko doon sa taas. Ashiblift. Doon ka na, maglaro ka na kayo. Gasa mo na yung mama mo, baunan ni kuya. Alam nyo dati, si Matthew yung nagbukas yung baunan niya. Ngayon, wala itong batang ko. Kalimutan na yung niya, task. Pero kanina, siya na pong nagtanggal ng mga baunan niya. Kasi minsan, nakakalimutan niya ang ilabas. Yan kasi yung sinabi ko sa kanya, dapat siya na mismo ang magtanggal ng mga pinagbaunan niya sa school, mga pagkain. Linisin ko ito muna dito, guys. Nakaligo na yung mga bata, guys. Milang, nakapag-toothbrush na rin. Di ba, Paora? Gabi po kasi namin to sila pinapaliguan. Simula nung pinanganak ko to sila, hindi pa to naligo, tanghali. Siguro. Ay, hindi. Pag pala, ginugupitan ko si Matthew tsaka Mila, doon ko sila pinapaliguan pag umaga. Wait ka, Paora. Malikot. Tao siya. Ito si Papa. Gupo si Papa. Ikaw na, dito ka naman. Suklay. Opo, saglit lang kayo. Suklayan muna kita.
taartje voor oranje. Mama, ik wil eerst oranje pakken. Grabe ka tangkod na ni Matthew, Nu guys. is het mooi geweest. Hou er nu maar eens mee op. Mama, De ik wil prinses zei het oranje na. pakken. Nu is het mooi geweest. Hou er nu maar eens mee op. Nee, papa. Eet je bordje leeg en houd je mond. Papa. Eet je bordje leeg en houd je mond. Nog een kusje? Tuurlijk. Nog een kusje? Gusto mo mimilahag mo siya, nak? Nog een kusje? Tuurlijk. Nee, kusjes en ap. Ha, klaar. Oh, babay na tayo sa vlog. Babay na sa vlog. Kusjes ap. Babay na kami ni Mila sa vlog. Nak, babay mo natin sa vlog. Kuma. Hi. Ay, huwag mo na naman ako gisingin mamaya. Sige na, higa na. Inayos na niya, higaan niya dito. Ano yan? Anong hanap mo? Ay, kunain mo? Ano sa bed ni Papa Mama? Bigay ko si Mama. Babay mo na tayo sa vlog. Kuma. Babay na. Please like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching, everyone. Bye-bye, guys.